Kung lahat pala tayo nagkukulang, paano tayo ngayon magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Meron pang isang natitirang paraan na po pwede nating subukan. Ano yan? Yung maging mas mabuting tao hanggang sa maiwasan natin lahat ng uri ng kasalanan. Pero, posible ba yun? Sa tingin ko, alam nyo na yung sagot. At meron pang isang tanong. Bakit pa kailangang maging matuwid? Hindi ba sapat na mabuting tao ka lang? Valid yung tanong na yon. Simula, nilikha ng Diyos ang tao na mabuti. Pero hindi tayo nanatili doon. Lumayo tayo sa Diyos. At simula nun, wala na sa atin yung nanatiling ganap na matuwid. Kaya't sinasabi ng Romans chapter 3 verse 23 na lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang problema ay hindi dahil masyadong mataas yung standard ng Diyos. Ang problema ay tayo mismo ang lumayo. At sa katayuan natin ngayon, hindi natin maaabot yung standard na yon. Ngayon, kung hindi pala natin kayang abutin, bakit kaya hindi na lang babaan ng Diyos yung standard niya para maabot natin? Pag-isipan natin to. Kapag ang isang tao ay gumawa ng krimen at humarap siya sa hukuman, matatawag ba nating tapat at mabuti yung judge kapag pinawalang sala niya yung kriminal dahil lang sa mga ilang nagawa niyang mabuti? At ang sagot ay hindi. Ang Diyos ay banal at makatarungan. At hindi niya maaaring baliwalain yung mga kasalanan dahil lang sa mga ilang nagawang mabuti. So kung gano'n, edi parang hopeless na. Parang wala na tayong pag-asa. Isipin nyo rin to. Yung example natin na kriminal kanina, I think lahat tayo mag-a-agree na kailangan siyang maparusahan. Dahil guilty siya, dahil may kasalanan siya, at dahil yun yung nararapat. At dahil lahat tayo may kasalanan, lahat tayo mapaparusahan. At batay sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dito pumapasok ang sentro ng Kristyanismo. Hindi tayo ang umabot sa Diyos. Tayo ang inabot ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo yung naging pamalit sa parusang dapat tayo sana'y tatanggap. Siya yung gumawa ng hindi natin kayang gawin. At siya ang umako ng hindi natin kayang bayaran. Ngayon, kung si Kristo ang tumanggap ng parusa, ano naman yung dapat natin gawin?